Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Mga kapatid, pagpasensya mo nyo muna po yung aking mga ubo-ubo dyan. Ano na lang yan? Isipin nyo na lang na commercial yan. Advertisement. But anyway, mga kapatid, ngayong gabi pong ito, tayo po ay magpapatuloy po sa atin pong pag-aaral, mga kapatid, sa Philippians chapter number 3. If you have your Bible, buksan po natin, mga kapatid. So, yung atin pong pag-aaralan ngayong gabi na ito, mga kapatid, is meron pong, alam mo, parang connection na malapit po sa pinag-aralan po natin last time po, mga kapatid. And maybe this one would feel yung mga bagay na siguro hindi natin na-mention last time regarding of things that lahat na nag-gain ni Apostle Paul is he made it loss or hinayaan niya po, mga kapatid. So in Philippians chapter number 3 verse number 8, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, "Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin, O God, that makapag-service kami ngayong gabi and tomorrow, Panginoon, makapag-minister kami sa Estrella Baptist Church, O God. And Lord, we are thankful that we can do that, na we're not just cornered in this four corner of this church, O God, but you allowed us to have something that we need to do, Panginoon, sa ministry of God. Not only in here sa Tagumpay, but also there. And Lord, I pray, Panginoon, na ikaw po mag-bless sa aming pong pag-aaral ng inyo pong salita ngayong gabi pong ito, na maging pagpapala po to sa aming Panginoon. At Lord, maging enlightenment po sa amin ang inyo pong salita at matanggap po namin ang katotohanan na nakasulat po sa inyong salita, O God. Lord, bless us tonight. In Christ Jesus' name I pray. Amen at amen. So muli, magandang gabi po sa atin, mga kapatiran. So, ngayon, maranasan niyo yung ginagawa namin sa Bible Authority Baptist Church kasi gabi kami dun eh. So, ganito siya, mga kapatid. Di ba masarap pag gabi kasi mas malamig. Ay, dun sa amin, sa Tinigiban, mga kapatid, ano pa yun? Clubbing, tsaka malapit sa so mainit dun pag umaga. But anyway, mga kapatid, ngayong gabi pong ito, mga kapatid, ay tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. And ang pag-aaralan po natin, mga kapatid, ngayong gabi is all things but loss for the knowledge of Christ Jesus. Now, mga kapatid, as we have studied last time about po sa buhay ni Apostle Pablo po, mga kapatid, about kung ano po yung sinasabi sa atin regarding of ano po yung sa kanyang buhay, na nagkaroon po siya ng confidence in the flesh. At nung panahon na ito, mga kapatid, he already found Christ, nung sinasabi niya po ito, yung kanya pong bagay, mga kapatid. Yung bagay na meron po siya, mga kapatid. Now, when he found Christ, mga kapatid, his attitude changed towards of religions po, mga kapatid. Kasi we all know that, sa sinabi niya that Paul was what? Is a Pharisee. He was an Hebrew po, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, yung bagay na kinonsider niya, mga kapatid, na mag-gain. Mga bagay na nakuha niya, mga kapatid, nung bago po siya tinawag ng Panginoon, bago po nag-intervene yung Panginoon po sa kanyang buhay, is become lost po, mga kapatid. And kung ano po yung bagay na iniisip niya na parang heresy po, mga kapatid, sa panahon na po ito niya ngayon. Look at with me in Acts 24, verse number 14. Ang sabi po ng Bible dyan, mga kapatid, "But this I confess unto thee," si Apostle Paul, that after the way which they called heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. So nakita niyo, mga kapatid, regarding po sa ating pong pinag-usapan sa Sunday School kanina, that the Jews
the apostle or the Peter, they presented the Lord Jesus Christ in what way? Prophetic way. But Paul, nakita niya rin yung bagay po na yan, mga kapatid, because daw, ganyan po talaga. But then, ang nangyari po mga kapatid is that, the time that change is that, iba na po yung kanyang bagay na sinasabi po mga kapatid nung panahon na tinawag na po siya ng Panginoon. Now nga mga kapatid, now, yung bagay na meron po siya mga kapatid is just, it's lost for him. At ngayon po mga kapatid, sa ating pong verse dito sa verse number 8, sinasabi niya ng, yea, doubtless. So, kung ibig sabihin mo ng yea, doubtless, kumbaga parang walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, yung mga bagay na yan mga kapatid, yung ginawa po ni Apostle Pablo, na kung ano po yung bagay na meron siya mga kapatid, is that he really, walang pagdududa na talagang he counted it loss. At mga kapatid, yung bagay po na yan mga kapatid is that, kumbaga parang hindi po siya nagsisinungaling sa atin, kung ano po yung sinasabi niya po mga kapatid is, yun po yung katotohanan about po sa kanya. Now, those things about him was totally true po mga kapatid. Hindi po siya yung tipong tao na nag-show off, nag-flex, pinapakita yung mga bagay na meron siya tapos hindi naman pala, wala naman palang katotohanan. Ngayon si Apostle Paul dito, parang kumbaga, kung sa panahon natin ngayon, nag-flex siya. Kung sino talaga siya mga kapatid. Pero yung sinabi niya kung ano yung bagay na meron siya, lahat yun may katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling. Kasi lahat ng sinabi niya mga kapatid in previous verses is true about him. So hindi siya yung tipong nagyayabang or mayabang na actually hindi naman talaga siya nagyayabang kahit kumbaga meron lang talagang na-trigger siya mga kapatid. Na kumbaga wala siyang ibubuga. Kaya mga kapatid, ang sinasabi niya sa mga tao, kung meron silang confidence, mas ako. Mas lalo na ako. Pero sabi yung confidence na meron yan, hindi dapat ganoon. Kaya mga kapatid, kumbaga hindi lang siya nagsasabi na kung anong meron confidence sa kanyang sarili tapos hindi naman at wala namang katotohanan. So lahat ng bagay na sinasabi ni Apostle Paul po mga kapatid is mayroong katotohanan. Kaya lang, yun nga, that was before nung siya po ay hindi pa po niligtas ng Panginoon or nag-intervene yung Panginoon sa buhay niya. Kasi iba yung kanyang mindset mga kapatid. Iba yung kanyang way ng pag-deal sa mga tao. So mga kapatid, Paul desired now, yung kanya pong desire is nag-change po mga kapatid at kalimutan po ang lahat ng kanya pong nag-gain para saan mga kapatid? Para mawin ang Panginoong Jesus and to be found in Christ. So yan po yung dapat na makita mga kapatid in verse number 8 na makita natin very clearly mga kapatid na yung desire ni Apostle Paul, nag-change po yung desire ni Apostle Paul na kung anumang bagay na nakuha niya, anong bagay man na meron siya, anumang bagay na meron siyang nakuha sa kanyang buhay mga kapatid, ang gusto niya po is i-count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. So yan po yung sinabi niya sa atin pong text po mga kapatid, na lahat ng bagay na meron siya, yea, doubtless, walang pagdududa, may katotohanan sa lahat ng bagay, is that I will count it loss. But para saan mga kapatid? For the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Now imagine mga kapatid, two Sundays ago, pinag-aralan po natin mga kapatid kung ano po yung bagay na nakuha niya. Inisa-isa po natin mga kapatid kung sino siya at anong meron siya mga kapatid. Now imagine mga kapatid, lahat ng bagay na meron siya, he is willing to give up lahat po ng bagay po na yan mga kapatid para lang po sa knowledge ng ating Panginoong Yesus po mga kapatid. Now imagine niya mga kapatid na pag-aralan po natin na hindi po basta-basta yung bagay na meron po si Apostle Pablo. But nung tinawag siya ng Panginoon, nung time na nag-intervene yung Panginoon po sa buhay niya mga kapatid, he is willingly na i-give up ang lahat po na yan mga kapatid. Kaya mga kapatid,
Kung isang magandang paalala po sa atin to ngayon, marami pong mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon mga kapatid, that they are holding yung bagay na meron sila, yung bagay na nag-gain, yung bagay na nakuha mga kapatid. Minsan yan yung nagiging bagay mga kapatid na nagme-make na parang kumbaga na nagkakaroon tayo ng stronghold sa ating pong buhay. Yung mga bagay na meron tayo, yung mga bagay na natutunan natin, yung mga bagay na nakuha natin, yung mga title sa ating mga pangalan mga kapatid, minsan yan yung nagiging stronghold na meron po tayo mga kapatid sa ating pong buhay. Yung mga bagay na natutunan po natin mga kapatid. Kaya lang mga kapatid, minsan yung mga bagay na meron po tayo mga kapatid, yung mga bagay na nagkaroon tayo is that yan po minsan yung nagiging hindrance sa atin na hindi po tayo mapunta doon sa bagay ng knowledge of truth. Amen? Kasi knowledge is everywhere. When you go sa secular, they will give you knowledge. Amen? When you go to church, you will give knowledge. In your house, the family should give knowledge as well. Pero mga kapatid, magkakaroon po yan ng iba't ibang bagay kasi nga meron pong tinatawag na meron kang knowledge pero walang katotohanan. Meron kang knowledge na may katotohanan pero hindi siya katotohanan na sa salita po ng Diyos. Ngayon mga kapatid dito, meron pong knowledge na makikita mo na meron pong katotohanan na nanggaling po sa salita po ng Diyos mga kapatid. 2 Timothy chapter number 3, verse number 7. Tingnan po natin ito mga kapatid, 2 Timothy chapter number 3, verse number 7. Ang sabi po ng Bible dyan mga kapatid, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Na imagine mga kapatid, imagine of tayo kung gaano tayo katalino, kung gaano kakahusay sa eskwelahan, kung gaano kakahusay sa iyong trabaho, kung gaano kakahusay sa iyong buhay po mga kapatid, at nakapag-gain ka ng mga knowledge sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pero mga kapatid, you have learned a lot. Ever learning. But sa kabila niyan mga kapatid, na nagkaroon po tayo ng learning sa ating pong buhay, it never able to come to the knowledge of the truth. So imagine mo mga kapatid kung gaano po kalungkot ang bagay na yan. Nasa dami mo natutunan sa buhay. Nasa dami mo natutunan ng magagandang bagay, mga knowledge sa lahat-lahat ng aspeto ng buhay mo mga kapatid. But the very sad moment na makita mo mga kapatid, that you're never able to come to the knowledge of the truth. Imagine mga kapatid, isang tao, sobrang talino, sabihin na natin, magawa na natin ng kwento na halimbawa na dami niya na invento ng mga bagay para dito sa mundo at makakatulong siya. Pero hindi naniniwala sa Panginoon. Nakukuha niyo po ba yung point mga kapatid? Imagine mo that you've gained a lot of knowledge. Tapos hindi ka maniniwala sa Panginoon. Anong sabi ng Psalms? The fool had said in his heart that there is no God. So imagine mo mga kapatid, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka natuto sa bagay, tapos hindi ka maniniwala sa Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos is what? Fool. Mangmang. Amen? So ganun siya mga kapatid. Kaya mga kapatid, ito yung gusto kong makita natin sa sinasabi ni Apostle Pablo. That lahat ng bagay siya, imagine mga kapatid, what he have learned is not something from the world as well. Kasi what he have learned is what they were learning from the Old Testament. Siguro may mga bagay siguro na twisted, may mga mali-mali din siguro. Pero mga kapatid, naka-ano din siya sa Old Testament mga kapatid. Sa mga prophets, sa mga bagay na sinulat po ng mga propeta, siguro may mga mali. Pero mga kapatid, ganun po yung knowledge ni Apostle Paul. Kumbaga hindi talaga siya totally na dumb. Meron talaga siyang knowledge, mga kapatid. Kaya lang mga kapatid, if Paul didn't accept the calling of God in his life, he ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Now mga kapatid, you think about very deep sa iyong pong buhay as a Christian. Maybe you gain two. Maybe nakapag-gain ka rin, nakakuha ka din mga kapatid. Pero pag-isipan po natin ng malalim regarding sa bagay na iyo pong natutunan sa lahat, sa maraming bagay. When you speak about life and reality, you can do it well. Tatami nito mga kapatid, mga influencer ngayon, maniwala ka sa akin. Pero yung
Nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid. Katulad po sa panahon po natin ngayon. Not even just an influencer po, mga kapatid. Even also the pastors, the preachers, and teachers, and everything po, mga kapatid, about sa salita po ng Diyos. Sa mga bagay na nababasa nyo sa libro, sa mga bagay na nababasa nyo sa Facebook nyo, kasi meron naman yan dyan. And then kung paano po sila mag-advise, mag-counsel, and they will give you counsel as good as kung ano po yung kanilang natutunan po, mga kapatid. Pero yung bagay, mga kapatid, they were never able to come to the knowledge of the truth. Imagine mo, mga kapatid, He can make your life lift. Siyempre, pag nagsalita yung mga influencer, mga kapatid, pag nagbasa ka ng libro, talaga naman yan. But, can they share the gospel? Can they cite what is the gospel that can save today? And I know, mga kapatid, hindi lang ako magbanggit ng pangalan, but one of the mga sikat na tagapagsalita, mga kapatid, tinanong siya sa Facebook, may message siya, kung ano po yung tingin niya na makakaligtas sa kanya. Pwede ko naman siguro banggitin yung pangalan niya, si Bo Sanchez. Tinanong siya, mga kapatid, ng message sa kanya directly kung alam niya ba kung paano siya pupunta ng langit. So when he answered dun, mga kapatid, he doesn't know. If I'm going to judge by the Word of God, he's not safe. And this is not a judgment by myself, but this is a judgment how the Bible tell me about the gospel, and kung ano po yung sinasabi niya sa akin, na gospel po, mga kapatid. He doesn't know. But when he talk about life sa iyong buhay, kaya kanyang encourage, mga kapatid. Maybe napakinggan mo naman siguro yan sa one time na nag-scroll ka sa Facebook mo, nakita mo siya ng salita. When talking about gospel po, mga kapatid. So makita mo, mga kapatid, minsan, mas magandang pang makinig sa mga, yung the way na magsalita, hindi naman talaga totally organized. Hindi naman totally talaga eloquent sa pag-speak. Hindi naman talaga totally magaling. But sinasabi sa iyo yung katotohanan, mga kapatid, that's more better because you've been come to the knowledge of the truth. Now, this is a sad reality, mga kapatid, that ang dami pong Christian na humaling po sa mga ganyang bagay. Kasi feeling nila nalilift sila. But you ask yourself a question, kung ano ba yung nalilift sa atin, mga kapatid? If it is our flesh or if it is our spirit? Kasi, mga kapatid, kahit magkaroon ka pa ng successful ng buhay natin, pag hindi naman talaga yung spiritual natin, mga kapatid, yung lumago, wala po yan lahat. Anuhin mo man yan yung mga bagay dito sa mundo, mga kapatid, tapos parating, halimbawa, save ka, nag-focus ka sa material na bagay. Parating mo sa langit, nandun na yung judgment seat of Christ, the rewarding is come, wala ka. Minsan kasi, mga kapatid, ibalansi po natin yung mga bagay-bagay. Wala namang problema na magtrabaho ka, magpayaman ka, mga kapatid, but wag mong kakalimutan yung gawain ng Panginoon. I-balance po natin ang lahat, mga kapatid. Now, the world, ang gagawin po niyan, mga kapatid, is that ilalayo ka po, mga kapatid. And they are keeping on doing this, mga kapatid. Why po, mga kapatid? It became their stronghold in their heart. Siyempre, magaling ako magsalita, magaling ako magaling ako mag-counsel to, magbigay ng advice sa mga to. Talagang ganito, ganyan. Pero, mga kapatid, if does not have a knowledge of truth, it means nothing. Amen? Kaya, mga kapatid, mas balik tayo sa salita ng Diyos. Balik tayo palagi sa salita ng Diyos. Huwag po tayong masyado sa mga, kung nakikinig ka sa YouTube, nakikinig ka ng mga, alam ko naman, siyempre, andyan naman lahat yan sa Facebook, yung nakikinig tayo. Ako minsan nga, may pag-scroll ko, may narinig din ako mga preacher dyan, pinapakinggan ko din sila, mga kapatid. But the good thing about is, if you know the truth, mga kapatid, magbabantay ka. Baga, pag balik ka sa Bible mo, ay, mali man sinasabi nito. So, makapadi-discern mo, you are aware in everything po, mga kapatid, sa mga sinasabi. But if you're just, tama yan, puros na lang tama. Hindi kasi maganda sinasabi niya, kaya tama yan, mga kapatid. Hindi po dapat ganun yung mindset ng Bible believer. Dapat even you're listening to me, mga kapatid, you should open your Bible, see your Bible, mga kapatid, kung dyan ba talaga yung atin pong mga bagay na pinag-aaralan po, mga kapatid. Amen? So, mga kapatid, it became strongholds in them.
and in us and in you po mga kapatid sa mga bagay na nag-gain po natin sa atin pong buhay po mga kapatid. But the Bible has an instruction about that. The Bible says in 2 Corinthians chapter number 10, verse number 4 po mga kapatid, kasi nga very dangerous to mga kapatid kung magpapatuloy po to sa ating buhay mga kapatid. Ang sabi dyan mga kapatid, in 2 Corinthians chapter number 10, verse number 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to what? To the pulling down of strongholds. So ano bang mayroong stronghold sa atin mga kapatid? Para mas makuha niyo po ba mga kapatid, ano po ba yung naghihindrance sa atin? Na hindi po natin ma-obey yung katotohanan, na hindi po natin ma-accept yung katotohanan parating po sa salita po ng Diyos. There will be in our heart po mga kapatid. Lagi talagang magkakaroon yan kung bakit hindi, kumbaga parang andyan na yung katotohanan, nakikita na natin yung katotohanan sa salita po ng Diyos, but nagre-refuse yung ating puso, yung ating mind to believe what is the truth, even if the Bible is very clear po mga kapatid. Di ba, pag may nakakausap ka na hindi kayo parehas ng kaligtasan kasi sa kanila, sa Old Testament, pinipilit nila yung sarili nila, it became strongholds in their heart. It became strongholds sa atin pong puso po mga kapatid. Kaya in verse number 5 po mga kapatid, ang sabi po dyan mga kapatid, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Now mga kapatid, ito po yung isipin nyo sa buhay po ni Apostle Pablo. What he gained is what? He counted it loss for the knowledge of God. Kasi kung hindi niya po yun ibababa, kung hindi niya po yun i-give up, it is something that will exalt itself against the knowledge of God. Amen? Kaya ganun mga kapatid. Kaya si Paul, he is willing to give up everything na meron po siya na nakuha niya po mga kapatid because of the knowledge of God. Because of the knowledge of Christ. Kaya mga kapatid, kung yung bagay na yan, yung bagay na nag-gain po natin, yan po yung magbibigay po sa atin ng stronghold mga kapatid, yan po yung na hindi po natin matutunan. Yung ano po mga kapatid, hindi po natin matutunan, hindi po natin malaman, hindi po natin maintindihan yung excellency of the knowledge of God or Christ Jesus. So ang kailangan po natin gawin mga kapatid is what? Verse number 5, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So ang instruction mga kapatid is to pull it down. Kung meron kang stronghold sa puso mo, pull it down. At kung mga imagination natin yung mga kapatid, kung ano yung mga bagay-bagay na, siyempre mag-imagine ka na, matindi akong tao, mataas akong tao, ganito ako. Hindi pwedeng basta-bastahin lang ako ng bagitong pastor na yun na balbasarado. Pata pa yun. Pero hindi mga kapatid eh. Hindi po kasi ganun. We have to cast down imagination and every high thing. Lahat ng bagay na magmamataas sa iyo, na mag-exalt sa iyo mga kapatid. Cast it down. Kasi mga kapatid, kapag ganun po yung tingin natin sa ating sarili, you will never able to come to the knowledge of truth. Bakit? Sino bang makikinig sa akin mga kapatid? Sino bang makikinig sa akin, hindi naman ako popular na pastor? Sino bang makikinig sa akin na late-late ng simbahan mo, late-late ng offering? But mga kapatid, what we have been teaching here is what? The Bible, the Word of God, nothing else, nothing more. Amen? And we're not trying to do something here na parang mag-circus tayo dito para lang yung tao talagang dumami. It's not gonna happen, mga kapatid. And I don't like that. Kaya mga kapatid, lagi kong sinasabi, I don't have anything, but I have gold, which is from the Word of God. And that's the only thing that I can really give to everyone. Mga kapatid, the thing is that we have to cast it down po mga kapatid. Everything na nag-exalt sa atin po mga kapatid, sa ating po mga sarili. Now mga kapatid, God, the Word of God told us something in regards of the knowledge of Christ Jesus, mga kapatid. Now, let's cite some Bible scriptures po, mga kapatid. In 2 Corinthians chapter number 4, verse number 6,
Paul prayers that will give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him and eyes of understanding being enlightened. Ang sabi niyan mga kapatid, in 2 Corinthians chapter number 4, verse number 6, For God who commanded the light to shine out of darkness. Sino po yung light? Us. And God commanded us to shine out of darkness. Mga kapatid, you will never shine out of darkness if you don't have the knowledge of the glory of God. Because the Bible says, therefore God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Amen? Alam niyo po kasi mga kapatid, yung pinaka-baon talaga niya sa atin, hindi naman talaga totally sa buhay natin mga kapatid. But kung ano po yung sinasabi mo sa kanila kasi kung ano, and then your life is the second thing that will shine in darkness. But mga kapatid, hindi ka magsashine sa darkness kung yung sinasabi mo, kung yung binibigay mo na gospel sa kanila, hindi naman makakaligtas. How can we give the light of the knowledge of glory of God in the face of Jesus Christ kung hindi natin alam? At hindi natin kayang isabi mga kapatid. Now, another thing po mga kapatid in Ephesians chapter number 3, verse 2 hanggang 4, dito po mga kapatid na mention po ni Apostle Pablo, basahin po muna natin, Ephesians chapter number 3, verse number 2, If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me, binigay sa kanya, to you ward. Verse number 3, How that by revelation, He made known unto me the mystery. Ito yung sinasabi natin kanina sa Sunday School, that Paul presented Jesus Christ in a mystery program, in a mystery form po mga kapatid. At ang sabi niya sa verse number 4, Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge. Yung knowledge niya, mga kapatid, in the mystery of Christ. Hindi yan knowledge niya, mga kapatid, sa kanyang nakaraan, kundi yung knowledge na ni-reveal sa kanya ng Panginoon in the mystery of Christ. Kaya mga kapatid, ang dami pong hindi nakakakita ng bagay po na yan. At hanggang ngayon, mystery pa rin sa kanila yan. Kasi hindi naman ito binabanggit sa mga churches. Alam niyo po kung bakit mga kapatid? Kasi punong-puno yung churches po ngayon, punong-puno po ng tradition na kapag pinag-aralan yung Pauline epistles po mga kapatid, sagasa talaga yung mga tradition na meron po mga kapatid. Even us, even our life, even kung anong meron, kung anong status ng buhay po natin ngayon mga kapatid. Kaya mga kapatid dyan, nag-mention si Paul about the dispensation of the grace of God, which was given sa kanya, ni-reveal sa kanya ng Panginoon, at para sa atin po mga kapatid, so kapag binabasa mo yung epistle ni Apostle Pablo, mas nakaka-relate ka. Alam niyo po kung bakit? Kasi para sa atin yan. Sinulat yan to us, to the church, to the body of Christ. Kaya mga kapatid, kapag napunta ka sa Old Testament, makaka-relate ka ba? Totally? Of course you can, but hindi siya totally in our doctrinal matter po mga kapatid. Pero kapag inisip mo, bakit dito ganyan, bakit dito ganito? Ngayon mga kapatid, magko-question ka ng ganyan sa sarili mo kung nagko-consider ka na mag-rightly divide at iniisip mo na kung para ano yung sayo at hindi para sayo. Amen? So, dispensation of the grace of God that was given to me, to you are. So, pag binasa mo yung sulat ni Apostle Pablo po mga kapatid, mas nakaka-relate ka. Mas nakikita mo yung katotohanan at mas may sasabuhay mo yung dapat po mga kapatid. And for sure, hindi ka magkakamali sa iyong buhay na i-apply mo yung sinasabi po ni Apostle Pablo. Amen? Another thing po mga kapatid, Ephesians chapter number 3, verse number 19. Ang sabi po ng Bible dyan mga kapatid, mag-start tayo ng verse number 17. Okay, 17. Sabi po ng Bible po mga kapatid, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints, what is the breadth and the length and the depth and the height. And ang sabi niya mga kapatid, in verse number 19, and to know the love of Christ, which passeth what? Knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So mga kapatid,
if we are not saved and if we're not reading our Bible po mga kapatid, how these things will pass knowledge na para ma-filled with all fullness of God. Kaya mga kapatid, kawawa tayong Kristyano kapag wala tayong knowledge sa bagay na ito mga kapatid. Kawawa ang isang Kristyano pa mga kapatid kapag nagmamataas at nawala po siya dun sa knowledge na meron pong katotohanan. Amen? Ang ngayon pa naman mga kapatid, ang mga tao pa naman, mas gugustuhin nila yung marami kang knowledge. Kailangan alam mo ito, alam mo lahat yan. Parating naman sa Bible, yung knowledge, ang konti. Bakit? Kasi nakafocus sa knowledge kung ano yung sinasabi. Kumbaga mga kapatid, ganito, pag nakikita mo yung ganito, ito yung kailangan niya, ganito yung gawin ko. Ito, ganito, ganyan. Hindi mo nakikita mga kapatid yung pangangailangan ng isang tao, ng isang Kristyano, kung anong naaayon sa salita po ng Diyos. Amen? Ang nangyayari mga kapatid, ay yung tao doon, kailangan nila ng bigas, ng sardinas, ng ganito. Kaya pa nag-service tayo doon, yun dala natin. Sige lang, ganito lang. Kaya mo na, maiksi lang yung preaching natin. Ganito lang kaiksi, okay na yan. Basta importante, pagtapos nila, mabigyan. Mga kapatid, hindi mo binibigay yung tunay na pangangailangan ng tao. Of course, that's our basic needs. But, mga kapatid, ang tao, maghahanap buhay talaga yan. Maghahanap talaga ng paraan yan para maghanap ng pagkain. Amen? Ganyan talaga yung instinct ng tao. Pero mga kapatid, isipin mo to yung tao, maghahanap ng salita ng Diyos. Tingin mo ba maghahanap ng salita? Ikaw mga kapatid, kung hindi ka napunta dito, tingin mo ba magsa-search ka talaga? Magsisik ka ba talaga? Ang sabi ni Paul sa Romans, di ba? There is none that doeth good, no other one. There is none that seeketh. They're all gone out of the way. So basically, ang tao maghahanap talaga ng pagkain. Pero mga kapatid, kung hindi mo nakikita yung pinakakailangan ng tao, hindi mo mabibigay yung dapat na ibigay mo sa tao. Amen? Ganyan po yung nangyayari mga kapatid. Another thing po mga kapatid, Ephesians chapter number 4, verse number 12. Ano pong sabi ng Bible dyan mga kapatid? Ito pong context na ito mga kapatid. God gave us apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. Para saan po mga kapatid? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse number 13, anong sabi po ng Bible? Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the statures of the fullness of Christ. Verse number 14, that we henceforth be no more children. So meaning mga kapatid, kailangan talaga natin yung knowledge ng Panginoon para hindi tayo manatiling bata that tossed to and fro and carried about with every wind of the doctrine. May narinig ka nitong ganito, mukhang maganda, doon ka din. May narinig ka ba na doon, mukhang maganda ka na doon, nag-aayon sa'yo, punta ka naman doon. Parating dito, may nagsalita din, ganito, ganyan. Gusto mo naman din, parang okay doon na lang ako. At doon ka naman. Toss to and fro po mga kapatid, hindi ka makapag-decide, hindi mo makita kung ano yung katotohanan. Kaya pag narinig mo lang na maganda yung the way na magsalita, hindi magaspang, kinikiriti yung tenga mo, doon ako kasi doon. Sarap din makinig kasi hindi naman tinitira yung buhay ko. Hindi nagpipreach ng kasalanan, doon na lang ako kasi doon sige, grabe mo yung mag-preach ng kasalanan doon. Sige lang, parang kada Friday na lang namin doon. Puros na lang kasalanan ang pinag-uusapan namin. Hindi na tuloy ako makagawa. Huwag naman sana mga kapatid. God forbid. Amen? So ganun siya mga kapatid. Hindi po ganun dapat that we are not carried about every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie and wait to deceive. Tandaan niyo po yan mga kapatid. The way how people will deceive people, mga kapatid. Hindi po nila ilalatag yung buong katotohanan nila dyan. Kaya mga kapatid, personally, ako po, kung hindi sa akin gusto ng tao sa the way I preach, the way I tell how the Bible is, nag-decide na talaga ako sa buhay ko na kung hindi ako kayang tanggapin ng tao, okay lang. Basta I do study to be approved unto God. And if people will not hear me because I'm preaching the truth, it's fine. I will keep preaching the truth po mga kapatid. Amen? That's the thing. Kasi yun ang kailangan natin mga kapatid. Yun ang kinakailangan ng tao po mga kapatid. That's why God gave us some pastors, apostles,
teachers, evangelists, and prophets po mga kapatid, for the perfecting of the saints. Yun yung sinabi niya sa verse number 12. Hanggang tayo po mga kapatid is come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of statures of the fullness of Christ. Amen? Another thing mga kapatid, in Colossians chapter number 1, verse number 9 hanggang verse number 11. Now, nakita niyo mga kapatid, we go on the knowledge regarding of what Paul mentioned about knowledge. Sabi niya mga kapatid in verse number 9, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in what? In the knowledge of God. Verse number 11, strengthen with all might according to your glorious power. No, to His glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness. Amen? So ito mga kapatid, if you have the knowledge of God that was given to Paul, kailangan mo siyang matutunan mga kapatid. Kailangan niya bumaon sa ating puso at para mailagay sa ating isipan mga kapatid. Hindi ka po lalago kung hindi po natin pagbibigyan ng pansin yung ganitong bagay mga kapatid. Kung lagi mong isipin na laging masakit yung preaching, hindi ka lalago mga kapatid. Amen? Ngayon ba, lumaki ka ba na wala kang gasgas? Galos? Nung lumaki ka ba, sigurado ka na wala kang scar? O nung nasugatan ka, masarap ba yun o masakit? Sakit man yun. At meron kang talagang napagdaanan sa buhay, mga kapatid, na hanggang ngayon hindi mo makakalimutan. Kasi what? Kasi masakit yung nangyari na yun, mga kapatid. Lalo pa kung mga ano-ano yan. Kaya iwas-iwasan niyo yung mga kanyang kapatid para hindi ka masaktan ng lubusan sa puso mo. Minsan yung scar sa puso, yan pa naman yung mahirap gumaling, di ba? Yung grabing smile niya, no? But mga kapatid, that's it. It's not about the partner, but it's all about the family as well. That will give you scars in your heart. Pero mga kapatid, if you have the knowledge of God, look at that last verse na binasa natin mga kapatid. Strengthen with all might according to His glorious power. Not your strength, but the strength of God. To what? Unto all patience and long suffering with joyfulness. Di ba? Papansin mo tayo mga Kristyano, ang saya-saya natin kahit naghihirap tayo. Amen? Naglilingkod ka, may problema ka, pero masaya ka. That's all the things po mga kapatid. Now this verse po mga kapatid are Paul and epistles na pinag-aralan po natin mga kapatid. Kaya kailangan po natin maintindihan to yung bagay po na to according to Jesus Christ, through Apostle Paul po mga kapatid, kung ano po yung bagay na sinasabi ng whole knowledge ng salita po ng Diyos. You can also learn the knowledge from the Old Testament and from the future po mga kapatid. Pero kung gusto mo yung talagang yung knowledge na matuto ka mga kapatid in regards of sa panahon po natin ngayon, you need the knowledge that which is from the Pauline epistles po mga kapatid. At mga kapatid, for sure that when you read it, madarating ka po talaga sa knowledge na meron pong katotohanan po mga kapatid. Kaya kung itatry natin i-force yung mga bagay na pag-aralan natin, yung mga bagay na nasa utak natin mga kapatid, ito po yung ganito, ito po yung ganyan, ito yung tinuro sa school namin, ito yung tinuro sa ganyan, hanggang sa nag-college ka mga kapatid, you will never become to the knowledge of the truth mga kapatid. We will never see the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Kayo ngayon mga kapatid, Paul said, I count them but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus. So ngayon, maintindihan mo si Paul kung bakit. Kung bakit ganun niya nalang give up ang lahat ng bagay na meron siya before sa panahon na binigay ng Panginoong Hesus sa kanya, sa panahon niya na. Mga kapatid, look at the verse mga kapatid. Oh. For whom I have suffered the loss of all things. Amen? So mga kapatid, isang bagay na naintindihan natin. That the knowledge of the Lord Jesus Christ is more valuable than any religion
or any connected with any religion po mga kapatid. Amen? Kasi mga kapatid, yung mga religion minsan sila pa yung naglalayo sa iyo sa katotohanan eh. Kung sino pa yung mga malalakas na influencer, mga kapatid na mga nagpipreach, natuturo mga kapatid, minsan sila pa yung naglalayo sa iyo sa katotohanan. Binibigyan ka ng truth pero half. Parang joke. Half, ano yun, di ba? Joke is a half truth. Ganun lang siya. Pero sinasabi ba nila yung mga kapatid? Of course, no. But that's how they will give you half-truth. Ano ba ibig sabihin ko sa half-truth na yung mga kapatid? Minimix-mix yung lahat ng mga bagay. But half-truth is not totally truth. Kaya mga kapatid, kailangan nating magbantay. Huwag mong iisipin na ganito, ganyan. Mga kapatid, magbantay po tayo sa mga bagay. At mga kapatid, ang lahat po ng bagay na to is the clear sets of biblical Christianity from every religion na nag-face mga kapatid dito po sa earth that ever existed. We face this thing. Kaya mga kapatid, lagi po nating isipin yung sa ating pong sarili. If we wanted the excellency of the knowledge, ano pong gagawin natin? Give up what we have learned from the past. And tignan natin kung ano po yung nasasalita po ng Diyos. At yun po yung bigyan natin ng pagkakataon na mag-work po sa ating buhay. Kaya mga kapatid, mahirap pag ang tao confused sa kanilang buhay. And hindi po nila gusto yung bagay, the knowledge of Jesus Christ, because people are confused. Hindi nila makita kung ano ba dapat, ano ba to. So mga kapatid, they have different doctrines and teachings, which would be in the Bible mga kapatid, pero hindi siya sa proper timeline. At yung iba dyan mga kapatid is totally out in the Bible. Yan na po yun sila yung mga cult mga kapatid. So, the knowledge of the Son of God or Jesus Christ is what? Is more valuable than any religious thing po mga kapatid. Amen? So again, as Paul suffered po mga kapatid, he suffered loss in his life. Pero mga kapatid, hindi po madali. For sure mga kapatid, if you are learning a lot of things, it's not easy. Hindi po siya madaling i-give up. But kung hahayaan mo lang mga kapatid na kumilos sa iyo at makikita mo yung knowledge just to win Christ po mga kapatid, if you're going to allow things in your life, and Paul, he allowed it mga kapatid sa kanya pong buhay. Anong sabi niya doon? Sa verse number 8, for whom I have suffered the loss of all things. Ang sabi niya, and do count them but dung. Alam niyo naman siguro yung dung mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng nagain niya mga kapatid, hindi niya na binigyan ng value. May value ba yung dung? Madumi yan, di ba? So mga kapatid, anong sabi niya dyan? I count them but dung. And the last phrase will give you something. That I may win Christ. Amen? So mga kapatid, minsan kasi yung bagay na meron tayo, yan pa minsan mga kasi nagbibigay sa atin ng strongholds. Yan pa kasi minsan na nag-i-exalt sa ating puso na against sa knowledge of God. Sa knowledge ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang kailangan po natin gawin mga kapatid, kung mayroong mga bagay na nag-hinders po sa ating sarili po mga kapatid. At kung ito po yung nagbablind sa ating sarili sa katotohanan po ng salita ng Diyos, we should need to learn and to know the truth. Kaya minsan mga kapatid, kung ano pong meron sa puso po natin at sa ating isip, yan minsan yung nagbibigay po sa atin ng hard time to drop everything. And to focus at makita po natin yung salita ng Diyos. Nagbigay sa atin ng kahirapan na i-out yung mga bagay na yan. Pero kailangan mo siyang i-drop mga kapatid because that will be it will exalt itself against the knowledge of God. Kaya mga kapatid, I hope that these things help us
to decide everything na sa ating pong buhay. Kung ano bang gusto mo maging Kristyano ka mga kapatid, nasa sayo naman yan. Hindi naman ako magdi-decide yan for you. The thing that I can do mga kapatid is to show you and teach you kung ano po yung sa Bible. But I can't decide for you to live like this. Na ganito, ganyan mga kapatid. Because that's your own life. So the only thing is, the life of Paul is a very thing na mga kapatid, matutunan po natin. Kung papaano niya, kung ano siya, at papaano niya give up yung lahat. Amen? It's all because of the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. And He counted it dung that I may win Christ. Kaya yung verse number 9 niya yung mga kapatid, tingnan niyo yung sabi niya dyan na, at ito yung pag-aaralan natin next week. And be found in Him. Amen? So mga kapatid, it's a wonderful thing na makita natin itong ganitong verse. Because maybe some of us, medyo nahirapan kayo give up yung mga bagay na meron ka. Pero mga kapatid, you have to do it. To gain the knowledge and the excellency of the knowledge of the Lord Jesus Christ. And that I may win Christ. Hindi mo basta-basta ma-win yung knowledge, mga kapatid, kung wala kang alam. Kung hindi ka marunong makinig. Kung hindi mo sineseryoso yung mga bagay na ginagawa natin sa simbahan. You have to be serious about that. Kasi mga kapatid, everything na nandito mga kapatid is just like me when I was a young. Next time na lang yun. Lalaki man na. But ngayon mga kapatid, sa status ng buhay ko ngayon, if I can just turn back time nung bata ako mga kapatid, I hope na natuto ako nung bata pa lang ako. Kasi hindi sana siguro nagbago yung takbo ng buhay ko kung natuto lang ako. Kung nag-seek ako at kung hindi ako nagyabang sa bagay na meron ako. I mean, wala namang yayabang ng panahon na yun mga kapatid. But it's just, naging mayabang ka sa Panginoon na feeling parang hindi mo siya kailangan. But lahat ng bagay na yun, mga kapatid, is just a regret of my life. Na sana mas bata pa sana ako nag-start na nag-ministry. But again, my encouragement in myself, everything has a perfect time. Pero mga kapatid, I'm saying these things to you, huwag mo nang gawin. Kasi pag ginawa mo yan, walang mangyayari sa buhay mo mga kapatid. Ako na magsasabi sa inyo, it will never give you something na tingin mo magiging okay ka para meron kang story na masasabi sa hinaharap. Tandaan niyo po mga kapatid, nung panahon na nagbigay ako ng testimony, nung first year ako nung sa aming Thanksgiving na church, nag-testimony ako, sinabi ko kung ano yung buhay ko before, ano naging buhay ko ng ganyan. May lumapit sa akin isang anak ng pastor, sabi niya, Brad, ganda naman ng testimony mo, talagang napagdaanan mo yung ganitong bagay. Nagulat ako sa kanya, nagandaan siya sa ganitong testimony, sabi ko, Brad, napagdaanan mo ba? Sabi niya, hindi daw. Mas maganda testimony mo, Brad. Kasi alam mo kung bakit? Nagsastruggle ako hanggang ngayon. Ikaw, hindi ka magsastruggle sa bagay na yan. Amen? It's a struggle. Magsastruggle ka hanggang ngayon. Tingin nyo ba, hindi ako nagsastruggle sa mga bagay na ginagawa ko dati? Kung wala lang mga kapatid salita ng Diyos, matagal na akong wala sa ministry. But this one helps me to continue, mga kapatid. It's not easy. Kasi hanggang sa panahon na ikaw po ay magkakapamilya, tatanda, mga kapatid, dadalihin mo yung struggle na yan. But these things will help us. Amen? Because we wanted the excellency of the knowledge of God, that we may win Christ. Amen? And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, thank you for the life of Paul. Thank you for everything that he gave up, everything that he gained, Panginoon, just to win you. And ma-share po sa amin ito, Panginoon. At ngayon nakita po namin, O God, because nakasulat po ito sa kanya pong mga letters, O God. Lord, thank you for everything. Thank you for the reminders of us. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Ikaw po mag-bless po sa amin, O God. In Jesus' name I pray.
Amen at amen. Tawagin natin si Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.